ipagpapasagay ang iyong pangalan. Ang Diyos na nagpapagaling sa lahat ng uri ng karamdaman. Ang Diyos na nagbibigay pag-asa sa mga taong nawawalan ng pag-asa. Amen. Ang Diyos na nagbibigay ng lakas sa mga taong nanlulupaypay. Amen. Pinupuri't pinasasalamatan ka namin, Panginoon, sa gabi ito. Sapagkat minsan pa'y binigyan mo po kami ng pribilehyo upang ang iyong mabuting balita ay aming mapagsaluhan sa gabi ito. Salamat po, Panginoon, sa buhay na patuloy niyo pong ipinapahiram. Nakakatugon po kami sa panawagan mo. Amen. Sa gabi ito, O Diyos, patuloy po namin itinataas sa iyo ang salita mo na magbibigay sa amin ng pag-asa, magbibigay sa amin ng lahat ng aming pangangailangan. Amen. At sa lahat, Panginoon, magbibigay sa aming mga kaluluwa ng lakas na nagmumula sa iyo. Amen. Gawin mo po ito, Panginoon, patuloy na isang ilaw na maliwanag at hindi aandap-andap upang ang aming daraanan ay mananatiling maliwanag. Amen. Yahweh, sa iyong mapagpala at mapaghimalang kamay, inaangkin namin, O Diyos, ang pagsama mo at minsan pa'y mararanasan namin ang pagkilos mo sa aming kalagitnaan. Amen. Kaya marapat lamang, O Diyos, ibalik po namin sa iyo ang lahat ng papuri, parangal at pagsamba. In Jesus' mighty name we pray, amen and amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Amen. Ay mula po sa Aklat ni San Marcos, Kabanata 1, talata 20 hanggang 30. Our healing message tonight will be taken from the book of Saint Mark, chapter 1, verses 29 to 39. Mula sa sinagoga, si Jesus kasama sina Santiago at Juan ay nagtuloy agad sa bahay ni Simon at Andres. Noon ay nakahigang nilalagnat ang biyanan ni Simon at ito'y agad nilang sinabi kay Jesus. Kaya nilapitan ni Jesus ang babae. Hinawakan ito sa kamay at ibinangon. Noon di gumaling ito at naghanda ng pagkain para sa kanila. Pagsapit ng gabi, pagkalubog ng araw, dinala kay Jesus ang lahat ng may sakit at ang mga sinasapian ng demonyo. Halos lahat ng mga taga roon ay nagkatipon sa harap ng bahay. Pinagaling ni Jesus ang maraming may sakit. Ano man ang kanilang karamdaman, pinalayas din niya ang mga demonyo at hindi niya hinayaang magsalita ang mga ito sapagkat alam nila kung sino siya. Madaling araw pa'y bumangon na si Jesus at nagpunta sa isang lugar kung saan maaari siyang manalangin mag-isa. Hinanap siya ni Simon at ng mga kasama nito. At nang matagpuan siya ay sinabi nila, hinahanap po kayo ng mga tao. Ngunit sinabi niya sa kanila, kailangan pumunta rin tayo sa mga karatig bayan upang makapangaral ako roon. Ito ang dahilan ng pagparito ko. Nilibot nga ni Jesus ang buong Galilea, nangaral siya sa kanilang mga sinagoga at nagpalayas ng mga demonyo. Mga magulang kapatid ko po kay Kristo, ito po ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon. Praise the Lord. Huwag nga po natin mga prayer request and narito po kami, Panginoon, sa iyong banal na harapan, sa iyong banal na uwasan. Nakataas ang aming mga kamay, tanda ng aming pagsuko na wala kaming magagawa kung hindi mo kami sasamahan. Hawak po ng aming mga kamay, ang aming mga panalangin. Nakasulat man ito at hindi nakasulat, Panginoon, subalit nababasa mo at alam mo ang aming puso at kalooban. Amen. Ang aming mga handbags, wallet, Panginoon, iunat niyo po ang iyong mahabat ng pagpalang kamay, padaluin ang iyong kapangyarihan. Katulad, Panginoon, ng ginamit mo si Pablo, lahat ng bagay na kanyang
hinawakan, binigyan mo ng kapangyarihan at nagiging daan ng kagalingan ng karamihan. Amen. Yahweh, ang aming mga love offering, Panginoon, mga handog namin sa iyo na nagmumula sa aming mga puso, na ito'y bahagi ng aming pagmamahal sa iyo, at ang aming mga ikapo, na aming pangako sa iyo, na sa tuwing kami susweldo, ibibigay namin ang ika-10. Hindi pa ito sapat, Panginoon, kung aming titingnan sa kabutihang ginagawa mo sa aming mga buhay. Dalangin namin, O Diyos, magampanan namin ito ng may pagmamahal. At kahit anong suliranin dumating sa aming buhay, gagampanan namin ito. Amen. Yahweh, ang lahat ng pinansyal na iniiwan namin, ibinibigay namin sa gawain mo ito. Magsisilbi itong binhi na aming aanihin pagdating ng tamang panahon. Amen. At sakop po, Panginoon, ng biyayang ito ang aming buong sambayanan. Saan magdako sila naroon, Panginoon, iunat niyo rin po ang iyong mahabat mapagpalang kamay. Iligtas sa lahat ng uri ng kapahamakan at karamdaman. Amen. Itinataas din po namin sa iyo, Panginoon, ang nakikiisa ngayong gabing ito. Saan magdako sila naroon, alam namin, O Diyos, merong hinaing ang kanilang mga puso. At habang pagninilayan namin ang iyong mabuting balita, gumagawa at gagawa ka ng himala. Amen. Yahweh, sa mga oras pong ito, inaangkin po namin na bumababa ang libo-libo mong anghel upang kuhanin ang mga hinaing ng aming kalooban. Amen. At nagtitiwala at naniniwala po kami, Panginoon, in your perfect time. Ito'y magkakaroon ng kaganapan sa aming mga buhay. Amen. At ang kaganapan ito'y aming ipagsisigawan ng iyong kabutihan na mayroong isang Jesus na hindi kami kinalimutan. Amen. Yahweh, marami pong salamat. Ang papurit, parangal at pagsambay tanging sa ilang po namin ibibigay. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Amen. The Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Amen. Woo! Palakpakan po natin ang ating Diyos. Pwede na po tayo magsiumpong sa presensya ng ating Panginoon. Itong pamamagatang Divine Healing and Deliverance. Divine Healing and Deliverance. Kagaya po ng ating pong narinig sa ating pong butihing pare na lahat ng pangyayari ay merong miracle na ginagawa ang ating Panginoon. Amen? Amen. Ito po pagpapagaling at pagpapalaya. Ang pagpapagaling at pagpapalaya ay ito po ay tanging si Jesus lamang ang pwedeng magbigay. At siya lang po ang ating Diyos na pwede natin pagkatiwalaan. At siya lamang po ang Diyos na ating dapat lapitan. Amen. Maraming klase ng pagpapagaling dito sa mundong ating ginagalawan. May mga manggagamot tayong tinatawag, pero ang kanilang mitiin sa pagpapagaling po pwedeng dahil ito'y kanilang propesyon. O dahil ito ay kanilang hanap buhay. O pwedeng kaya sila nagpapagaling upang sila ay masabing ako isang doktor, dapat ako ay makapagpagaling. Pero alam niyo po, ang pinakamasakit at pinakamahirap sa damdamin ng isang taong doktor na hindi makapagpagaling ay yung mahal nila sa buhay na hindi nila kayang pagalingin. Subalit ito po naman ang mabuti at magandang balita na magbibigay sa atin ng pag-asa. Ang hindi kayang gawin ng matataas na doktor, ng matatalinong doktor, mayroong isang Jesus na magpapagaling sa lahat ng uri ng karamdaman. Amen. Palakpakan niyo naman ang Diyos. Amen? Amen. So mga minamahal kong kapatid kay Kristo, Divine Healing and Deliverance. Ang unang mga kapatid, the Lord Jesus is our healer and deliverer. Ang ating pong Panginoong Jesus, siya po yung ating tagapagpagaling at tagapagpalaya. Sapagkat binika po doon sa ating binasa in verse 34, mga kapatid. Pinagaling niya ang maraming may sakit, anuman ang kanilang karamdaman, at nagpalaya siya ng mga demonyo. Hindi niya hinayaang magsalita ang mga ito sapagkat alam nila kung sino siya. So mga minamahal kong kapatid kay Kristo, maraming pinagaling ang ating Panginoon. Because Jesus is our healer and deliverer.
Si Jesus ang nagpapalaya sa lahat ng inaalihan ng masasamang espiritu. Tingnan yung katabi niyo, baka sinasabihan ng masasamang espiritu. So mga minamahal ko kapatid, kapag po tayo ay nagkakaroon karamdamang inilalapit sa ating Panginoon, nararanasan po natin ang kanyang kapangyarihan. At kung meron po tayong nilalapit na sinasapian ng masasamang espiritu, tanging Diyos lamang po ang makakapagpabago at makakapagpalaya ng kanilang buhay. Amen. Bawat isa po sa atin ay may mga nakaraan na tayo ay pinagsamantalahan ng masasamang espiritu. Salamat sa Panginoon, merong gawain ganito na palaya tayo sa masasamang espiritu. Amen. Amen. Sapagkat nung tayo ay walang relasyon kay Jesus sa ating Panginoon, lahat ng masasama ng laman ng ating isip, ito ang nagtutulak sa atin para gumawa tayo ng masama. Subalit nang tayo ay makakilala, nung mabuksan ng ating isip, nung mabuksan ng ating puso, nang ito'y malamanan ng salita ng Diyos, unti-unti niyang nililinis ang ating puso, unti-unti niyang nililinis ang ating pagkatao, unti-unti niya tayong dinadala sa maayos at payapang buhay. Amen. Amen? Palakpakan niyo po ang Panginoon. Si Jesus ay nagpalaya sa lahat ng inaalihan ng masamang espiritu. Jesus is not selfish. Hindi siya makasarili. Sapagkat nung dalhin sa kanya, ni Simon Pedro, yung kanyang nung sabihin ni Simon Pedro sa ating Panginoong Jesus na ang kanyang biyanan ay may sakit. Alam niyo, nung ipinagninilayan ko, sana lahat ng may biyanan, mahal ang kanilang biyanan. Di po ba? Kasi bihira po yung nagmamahal sa biyanan. Pero sa mga anak ni Yahweh Al-Shaddai, lahat nagmamahal sa biyanan. Amen. Yung wala pang biyanan, darating. Amen. Palapakan po natin ang ating Panginoon. So Jesus is not selfish. He is willing to anoint or use other people na kanyang tinawag at makipag-cooperate sa kanya upang patuloy siyang makapag-minister. So, si Jesus na nagpapagaling, yung kanyang kapangyarihan, ibinabahagi niya. Yung kanyang pagpapagaling, ibinabahagi niya upang ang mga tao hanggang sa ngayon, ibinabahagi niya. Simula sa kanyang mga alagad hanggang sa atin, patuloy ang pagbabahagi sa kanya ng kanyang kapangyarihan para tayo ay makapagpagaling din at makapagpalayas din ng masamang espiritu. Amen. Minsan ang nakakalungkot, yung masamang ng babae, ang asawa mo, yun ang pinalayas mo. Pero dapat ang pinapalayas po natin ay ang masamang espiritu na umaalipin doon sa bisyo ng asawa mo at ng mahal mo sa buhay. Amen. Amen? Amen. So mga minamahal kong kapatid, ang ikalawa mga kapatid, the purpose of healing and deliverance. Mahalaga na maintindihan po natin ito. Ano yung layunin ng ating Panginoong Jesus dito sa kanyang pagpapagaling at pagpapalaya sa lahat ng masamang espiritu? Bakit nga ba mayroong healing and deliverance? At bakit kinakailangan ang Panginoong Jesucristo ay magpagaling? At bakit niya kinakailangang palayain itong mga pinapahirapan ng masasamang espiritu? Bakit nga ba? Ano yung layunin ng Panginoon? Bakit niya pinapagaling yung mga lahat ng taong nilalapit sa Kanya nang may karamdaman ay Kanyang pinapagaling at lahat ng masasamang espiritu ay Kanyang napapalaya sa mga taong inaalihan ng masamang espiritu. So, mga minamahal kong kapatid kay Kristo, ang purpose po nito yung we can serve the Lord Jesus and others. Ang purpose po ng kanyang pagpapagaling at pagpapalaya sa masasamang espiritu para po ibahagi ito sa iba. Amen? Para po yung ginawa sa atin ng Panginoon, ito din po yung ginagawa natin sa ating kapwa.
Amen. Amen? Amen. Kaya kung meron po tayo ditong sharing portion, di po ba? Ibinabahagi natin kung ano ang ginawa sa atin ng Diyos. Amen? Minsan kaya hindi nagiging malinaw ang ginawa sa atin ng Diyos kasi mas inuuna natin kung ano yung ating ginawa. Kaya sa ating pagbabahagi ng kapangyarihan ng katapatan ng ating Diyos, ang lagi po nating ibabahagi ano ang ginawa ng Diyos sa ating mga buhay. Amen? Amen. So, ang layunin po ng pagpapagaling at pagpapalaya ng Panginoon, yung kanyang divine healing, kaya po niya ito ibinibigay, ibinabahagi, kaya niya ito ipinaparanas, ay upang lahat ng tao, lahat ng kanyang nilalang ay makaranas ng kagalingang nagmumula sa kanya. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Parang inaatok ang inyong palakpak. Magagawa niya ulit kung ano yung gusto niya. Pag po tayo ay lumapit sa manggagamot, di po ba? Kapag po tayo ay lumapit sa manggagamot, pinapagaling po tayo. Amen? Amen. Siyempre, kung ano yung sakit mo, yun ang doktor na pupuntahan mo at napapagaling niya tayo. Kapag po tayo ay napagaling na ng doktor, wala na siyang pakialam sa atin. Lalo na't nabayaran mo na yung kanyang, nabayaran na natin yung bayad na dapat sa kanya. Wala na siyang pakialam. Pero si Jesus iba. Iba ang ating Panginoong Jesus. Kapag tayo ay kanyang pinagaling, kapag po tayo ay kanyang pinalaya, meron siyang gustong gawin sa buhay natin. Amen. Meron siyang ipagnagagawa sa atin. Meron siyang layunin, meron siyang purpose sa ating pagpapalaya, kagaya ng ating ginagawa ngayon mga kapatid ko kay Kristo. Nung tayo wala sa Panginoon, lahat ng kung anong gusto lang ng ating katawan, ng ating laman, ng ating isip, yun ang ating ginagawa. Kaya ngayon sa gabing ito, mayroong gagawing himala na pagpapagaling ang ating Panginoon sa ating mga buhay. Amen. So kung anong gusto natin at pagkatapos noon magkasakit naman tayo ay babalik naman tayo sa Kanya at babalik tayo sa dati natin ginagawa. So, ang gusto ng Panginoon mga minamahal kong kapatid, kapag po tayo ay Kanyang pinagaling, hindi na natin dapat babalikan ang ating mga maling gawa. Amen. Kung ikaw ay pinalaya sa pangangalo niya, dapat hindi ka na mangangalo niya. Amen. 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 Ngayon, ang demonyo aali-aligid sa atin yan. Tutuksuhin ka ng napakagadat ng pagkakapugay. Ha? Pero kung ito naman ay makakapagpalayo sa iyo sa relasyon sa Diyos, hindi ito ang nais ng Diyos kung bakit Kanya pinagaling. Hindi ito ang nais ng Diyos kung bakit Kanya pinalaya. Nung dati na lumalapit sa Panginoon, sugatan ang puso mo, sugatan ang isip mo, na parang walang saysay ang buhay mo. Subalit nung lumapit tayo sa Panginoon, pinagaling niya tayo sa ating mga maling kaisipan. Amen. Magaling na po ba tayo? Amen. So, dapat po tayo ay makapaglingkod sa ating kapwa, makapaglingkod tayo sa iba. Hindi lamang po, hindi tayo pinagaling at pinalaya ng Panginoon para lamang sa ating sarili lang. Pinagaling at pinalaya tayo ng Panginoon para po tayo ay magamit niya sa iba. Amen. Amen. Amen? Sapagkat hindi po tayo po pwede na tayo lang sa sarili po natin. So letter A mga kapatid, so that we can serve the Lord Jesus and others. So yun po sinasabi ng verse 29 to 31. No, mula sa sinagoga, sila'y nagtuloy sa bahay ni Simon at Andres. Kasama nila sina Santiago. Nararatay doon ang biyanan ni Simon Pedro dahil sa matinding lagnat at ito'y agad nilang sinabi kay Jesus. Nilapitan ni Jesus ang babae, hinawakan sa kamay at ibinangon. Noon di inibsan ito ng lagnat at naglingkod sa kanila. Naging kasangkapan tayo ng Diyos upang makapagpatotoo. Nang mapagaling po ng Panginoong Jesus ang biyanan ni Simon Pedro, naglingkod sila immediately. Naglingkod po immediately.
immediately. Pero ngayon, ang dami ng pinapagaling, tinatawag na sa gawain, nahihirapan pa ang nag-aaya. Amen. Amen. Di po ba? Amen. Amen. Nung masama ang pakiramdam ko, sister, please pray for me. Nung magaling na sister, tayo sa gawain, sister, may part-time ako, kailangan ako naiintindihan ako ni Lord. Ipagdasal mo na lang ako. Aligayo na lang yaw. So, hindi po yun ang nais ng Panginoon, hindi po yun ang purpose para kayo pinagaling. Pinagaling ka ng Diyos para ikaw ay maglingkod sa Kanya. Amen. Nung siya matagpuan, sinabi nila, hinahanap po kayo ng lahat. Nabalitaan nila na ang ating Panginoon ay nagpapagaling kaya hinahanap nila. So, bakit ang purpose po ng ating Panginoon, bakit pinagaling? Upang si Jesus po ay atin pong ipalaganap. Para po siya po ay ating ipamalita. Sapagkat nung malaman nila na napagaling ng ating Panginoong Jesus ang biyanan at ang mga taong sinasapian ng masamang espiritu, hinanap nila si Jesus. Ay di po ba pagka sinabing nagdala din ng maraming may karamdaman at nagpagaling, yun inong pumunta ng umatin sa El Shaddai naka-wheelchair. Nung lumabas, iniwan na ang wheelchair. Di po ba? Amen. Si Sister Bioli nga, noong nakahalalik siya, ngayon kumakasayaw, hindi ko kalahin kung paano siya sumasayaw. Bakit? Naghiwala ang Diyos sa kanyang buhay. Amen. Inayos ng Panginoon ang luma niyang tuhod. Pinalitan ng bagong tuhod. Para ano? Para maging saksi ni Kristo. Amen. So dapat po kay Jesus ay iba ang meron siyang purpose. Ha? Ang purpose ng mga doktor ay magpagaling, pagkatapos noon wala na. Kay Jesus ay iba. Meron siyang purpose. So, number 3 mga kapatid, the key to appropriate healing and deliverance by faith. Ang susi ng pagkuha o pag-angkin ng kagalingan at kalayaan ay sa pamamagitan ng pananampalataya. Amen. Ayan na tayo. Palalim na ng palalim. Ha? Kasi tataya na tayo eh. Kasi pagkatataya na, para mo sa pipira. Iba po yun. Sa mundo, iba yun. So, the key to appropriate healing and deliverance is by faith. So, ang susi ng pagkuha at pag-angkin. Para po yung susi ng pagkuha at pag-angkin natin doon sa kagalingan na ating inilalapit, doon sa problema ng ating inilalapit sa Panginoon ay bunga ng ating pananampalataya. Amen. Amen? Amen. Palapakan po natin ang ating Diyos. So, anong klaseng pananampalataya ang sinasabi dito ng Panginoon? Yung faith with action. Kasi noong nung dalhin ni Simon Pedro, nung sabihin ni Simon Pedro sa Panginoong Jesus na ang kanyang biyanan ay may sakit, agad pinagaling ito ni Jesus. Ang pananampalataya ni Simon Pedro ng paglapit kay Jesus, meron siyang pananampalataya na alam niya na pagagalingin ni Jesus ang kanyang biyanan. Amen. Amen? Amen. Pero kung siya'y walang pananampalataya, baka hindi maranasan ng kanyang biyanan ang kagalingan. Pero dahil meron siyang pananampalataya, ibinigay ito ng ating Panginoon. Amen. Amen? Palakpakan po natin ang ating Diyos. So, yun po yung faith action dito is by telling Jesus about it. Hindi siya basta nilalagnat lang, mahina siya. They told them at once. Sinabi nila ito na sa ating Panginoong Jesucristo, it is an act of faith. So yun po yung pag-akto doon sa kanyang pananampalataya. Makukuha natin, makakamta natin ang healing and deliverance kapag po tayo ay umaaksyon doon sa ating pananampalataya. Amen. Amen? So yung biyanan ni Simon Pedro, mga kapatid ko po kay Kristo, siyempre, hindi natin alam kung gaano kahirap yung kanyang katatayuan. Hindi naman nakasulat kung gaano kahirap yung kanyang kalalagayan. Subalit,
doon sa pananampalataya ni Simon, yung kanyang pag-aksyon, nagpagaling. At yung may sakit, wala pa siyang alam-alam. Subalit nung malaman siya na siya pinagaling, siya ay naglingkod. Amen. Marunong tumanaw ng utang na loob. Amen. Amen? Amen. Maraming pinagaling, hindi marunong tumanaw ng utang na loob. Amen. Di po ba? Kaya po yung pananampalataya with action. Dapat po ito'y ating pong ginagawa. Dapat magpanagpo yung ating pananampalataya at ang Diyos. Sapagkat kung hindi po tayo magpapanagpo, kung hindi magpapanagpo yung ating pananampalataya at ang ating Panginoong Hesus, hindi na darating sa ating buhay yung divine healing and deliverance. So kaya po ito ay ipinapabot ng ating pananampalataya. So yun pong bianan niya, wala pa po siyang ganung pananampalataya kagaya ng kay Simon. So ano po yung pwede po yung pananampalataya, yung bang ang pananampalataya ko, halimbawa ako, dadalhin ko yung kapatid ko, ipapapray over ko. Kagaya po ng mother ko, nung siya may sakit ng may karamdaman, tumawag kami kay Brother Dante Armenta, pinapunta namin sa hospital para doon i-pray over. Kasi naniniwala kami sa kanyang pananalangin, merong gagawing himala ang Diyos. Amen. Kasi hindi makita ng doktor kung ano ang kanyang klaseng karamdaman, meron siya. Pero ang hindi kayang gawin ng doktor, kayang gawin ni Jesus. Amen. At alam niyo po mga kapatid, nang ang nanay ko'y may karamdaman at pinagaling ni Jesus, ito ang sabi ko, pagalingin mo lang ang nanay ko, paglilingkuran kita. Amen. Kaya hanggang ngayon na andito po ako sa inyong harapan. Amen. Bagamat ang nanay ko ay nasa piling na ni Lord, pero ipinakita sa akin ng Panginoon yung kanyang banal na pagpapagaling na hindi makita ng magagaling na doktor, subalit na pagaling ng ating Panginoong Hesus. Amen. Bakit kayang inyong palagpak na yun? So, importante dito na maunawaan natin na ang Panginoon ay nagpapagaling, ngunit dapat alam natin kung paano kukunin ang kagalingan na yun. Ulitin ko ha. Ang Panginoon ay nagpapagaling, pero dapat malaman natin kung paano natin ito makukuha. Kailangan po meron tayong ginagawa kung paano natin makukuha ang kagalingang ating hinihiling. Kaya po yung lahat po ng merong hinihiling na kagalingan, pagagalingin po yan ng ating Panginoon. Amen. By telling Jesus about it. In verse 30 mga kapatid, nararatay noon ang biyanan ni Simon Pedro dahil sa matinding lagnat at ito'y agad nilang sinabi kay Jesus. So yung pong pagsabi mo kay Jesus, kapag po ikaw ay may nararamdaman, lumapit ka kay Jesus. Sabihin mo, Panginoon, masakit ang tuhod ko, masakit ang paa ko, pwede po bang ibigay mo sa akin ang kagalingan upang maranasan ko ang iyong kapangyarihan? Nagtitiwala po ako sa iyo na ako'y iyong pagagalingin. Amen. Amen? Na andun po yung iyong pananampalataya, na doon yung iyong sasabihin natin sa ating Panginoon. Subalit ito minsan ang ating pagkukulang. Bago natin sabihin sa Panginoon, naraman muna ng marami. Dapat ang una po nating lapitan ay ang ating pong Panginoong Hesus. Kagaya ng ginawa ni Simon Pedro, lumapit lamang siya. Sinabi lamang niya, Panginoon, ang aking biyanan ay nilalagnat, mataas ang kanyang lagnat. So, at doon pinagaling po siya ng ating Panginoon. So, yung kanyang pananampalataya, kagaya po ng babaeng Cananea, isa po, hindi siya para sa mga Cananea nung time na yun. Subalit, yung persistent faith ng babae ito ng paglapit sa kanya, kahit ilang beses siyang tinanggihan, pero hindi siya binigyang pansin. Pero dahil ang kanyang pananampalataya ay buong-buo with action, ibinigay ng Panginoon ang kagalingan sa kanyang anak. Amen. Amen. So, halimbawa naman po mga kapatid, may inilapit ako sa Panginoon. Panginoon, itong si sister na ito, inilalapit ko po sa iyo.
naniniwala po ako, Panginoon, na ito'y pagagalingin mo. Kung paano mo pinagaling ang anak ni Jairo, kung paano mo pinagaling yung babae na alinaw sa mga espiritu, inilalapit ko po ito sa iyo. Kahit po walang pananampalataya yung inilalapit nyo at ikaw na lumalapit ay may pananampalataya, granted pa rin po yan. Amen. Bakit? Ibibigay yun ng Diyos kasi alam mo kung paano mo kukuhanin ang kagalingang inihingi mo doon sa kapwa mo. Amen. Amen? Amen. Kaya po doon po, pag po kayo ay, doon po kayo lalapit sa kung sino yung i-reveal sa inyo ng Panginoon. Kung Lord, sino yung taong gagamitin mo na makakasama ko, na mananalangin dito sa kapwa ko na may karamdaman. So kapag po ito'y atin po, itong inilapit sa ating Panginoon, ilapit po natin kay Jesus. Yung pong tawag po din ay proxy faith. Proxy, kumbaga, parang hindi mag-aanak sa ninang at hindi ka available, ikaw proxy. Ganon din po ang pananampalataya. Amen? Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. So para po makuha natin yung kagalingan at pagpapalaya by putting our faith into action, by putting the benefits of others, by putting our faith into action for our own benefits. Amen? Amen. So the same principle na healing and deliverance, blessing appropriated by faith. So po pwedeng makuha ito sa pamamagitan ng pag-akto sa ating pananampalataya. So ang pang-apat mga kapatid, the key to divine healing and deliverance is intimate relationship with the Father. So yung kung paano po yung susi ng divine healing and deliverance is intimate relationship with the Father. Kagaya po ng ginawa ng ating Panginoong Jesus. Madaling araw pa'y bumangon na si Jesus at nagtungo sa isang ilang na puok at nanalangin. Kung tayo po ay mayroong intimate relationship kay Lord, pag magising po tayo ng madaling araw upang manalangin, ang atin pong kahilingan ay 100% ibibigay ng ating Panginoon. Amen. Amen. O kung halimbawa po, kung ang kaibigan mo lagi mong kausap, nagkakaroon kayo ng intimate relationship. Amen? Basta ito ang relasyon na ito ay papunta sa kabutihan, pero kung ito'y sa kasamaan, tigilan mo yan. Amen? Amen. Kung ang pakikipag-usap mo, pakikipagkaibigan mo ay magdadala sa iyo papalapit sa Panginoon at paglalim ng iyong pananalig at pananampalataya, ipagpatuloy mo yan. Pero kung ang pakikipag-usap mo at pakikipagniig mo sa kapwa mo, kung ito'y magdadala sa iyo sa pagkakasala, tigilan mo yan. Amen. Kasi Panginoon yan ng masamang espiritu. Amen. So, dapat po tayo mga kapatid ay mag-spend ng time sa ating Panginoon through prayer. Kailangan po tayo ay laging nananalangin sa ating Diyos na buhay para po tayo ay magkaroon ng divine healing and deliverance. So yung pong ating pananalangin, kagaya ang ating pong paglilingkod, ang ating pong pagsunod. Hindi po pwedeng matapos lamang sa paglilingkod. Mahalaga po ang pagsunod. Pagsunod saan? Pagsunod sa patakaran ng community ang ating pinaglilingkuran. Amen. Amen? Amen. Pagsunod saan? Pagsunod sa utos ng Diyos. Pag sinabing hindi iyo, ibigay mo sa Kanya. Amen. Amen? Pag sinabi niya, ibigay mo ang iyo, ikaw, ibigay mo kasi hindi iyo yan. Amen. Tatanungin ko kayo, pag kinuha niyo hindi iyo, ano tawag doon? Nakakatawa. Kayo may sabi niya. Ang kapangyarihan ng Diyos ay dumadaloy sa mga taong may intimate relationship sa Kanya. Ulitin ko po Ang kapangyarihan ng Diyos ay dumadaloy. Pag sinabi mong dumadaloy mga kapatid, hindi lamang po ikaw ang magbe-benefits nito. Magbe-benefits
po tayo ay nagkakaroon ng mga suliranin sa ating buhay, lumuhod agad po tayo sa ating Diyos. Ito po dapat ang una nating gawin. Kung sino yung tao, kung sino yung laging laman ng puso at isipan mo, siya ang lalapitan mo. Amen. At wala pong iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Amen. So mga kapatid ko po kay Kristo, ang pananalangin, it means meron po tayong koneksyon sa ating Diyos. Ang isang bahay, kung ito'y meron na itong outlet ng kuryente, meron itong outlet ng tubig, subalit kung ito ay hindi nakakunik doon sa pinaka-source, baliwala ang magaganda mong ilaw. Baliwala ang magaganda mong shower kung hindi siya nakakunik doon sa source. Ganon din po ang ating pananampalataya, mga kapatid ko po kay Kristo. Kung hindi tayo nakakunik sa ating Panginoon, hindi po natin mararanasan ang pagdaloy ng divine healing and deliverance ng ating Panginoon. Amen. Pero kapag naman po tayo ay nakasusunod, kahit mahirap na, kahit pipilapilantod na tayo sa ating paglapit sa Panginoon, huwag kang mawala ng pag-asa, kapatid. Darating sa buhay mo ang divine healing and deliverance. Amen. Amen. So, kailangan po tayo ay lumapit sa ating Panginoong Jesus. Magsitayo na po tayong lahat, mga kapatid ko po kay Kristo. Ang ating pananalangin, ito yung nagiging pag-connection natin sa ating Panginoon. At ngayon po sa gabing ito, kung nais po nating maranasan ang divine healing and deliverance, kukonek po tayo sa ating Diyos. Meron kang inilalapit ng may karamdaman, banggitin mo habang tayo nananalangin. Habang pinakikinggan ang awiting ito, lumapit po tayo sa ating Panginoon. Ang puso mong sugatan, ilapit mo ito sa Diyos. Ang puso mong puno ng alinlangan, ilapit mo ito sa Diyos. Ang pusong nagkakaroon ka ng pagkakulangan ng pananampalataya, ilapit mo sa Diyos. Ang isipan mo misay gulong-gulo dahil sa problemang dumarating sa buhay mo, lumapit ka kay Jesus. Oh, hallelujah! Hindi man po namin mabanggit ang kanilang mga pangalan. Kung paano mo po pinagaling ang biyana ni Simon Pedro, paranas niyo rin po sa mga taong nilalapit namin sa iyo. Kasama po ng panalangin ito si Brother Romeo Dagyo, Panginoon. Iunat niyo po ang iyong mahabot na pagpalang kamay, Panginoon, at pagalingin mo ang kanyang pangangatawan simula ulo hanggang talampakan. Lahat ng doktor na gagamitin, bibigyan niyo po ng divine knowledge at wisdom. Amen. At ang Amen. paghipo ng doktor sa kanyang katawan ay dadaloy ang iyong kapangyarihan. Amen. Yahweh, kasama din po ng panalangin ito. Si Roxanne Cumeta, Panginoon, pagalingin niyo po siya sa kanyang karamdaman at ang lahat ng kanyang sambayanan ay magkaroon ng pananampalatayang kagaya ni Simon Pedro noong kapanahonan niya, Panginoon. Yahweh, lahat po ng mga taong binubulong ng aming mga puso, hinihiling namin, O Diyos, sa mga sandaling ito, ang kapangyarihan mo ay iyong padadaluin sa pangalan ni Jesus, Panginoon. Amen. At ng bawat isang nandito, Lord, inaangkin namin, O Diyos, ang pagbuhos ng iyong divine healing and deliverance. Amen. Oh, hallelujah, hallelujah. At sa aming paglabas sa lugar na ito, taglay namin ang bagong puso, taglay namin ang bagong isip, taglay namin ang bagong buhay, taglay namin ang bunga ng mabuting balitang aming napakinggan. At higit sa lahat, Panginoon, tanglawan mo ang aming mga kaluluwa upang ang aming paglilingkod at paglapit sa iyo ay mas lalong kauhawan namin ito sa tuwi-tuwi na. Pagpalain po ang lugar na ito na gagamitin mo bukas ng gabi sa anibersaryo, ika-15 anibersaryo. Pupunuin niyo po ang lugar na ito, loob at labas, Panginoon. At lahat ng taong gagagpan ng bawat gagpanin, O Lord, pagpadaluyin po ninyo ang iyong kapangyarihan. Yahweh, lahat po ng dadalo tutugon sa iyong panawagan ngayon pa lang, Lord, ihanda mo na. At sa apat na sulok ng lugar na ito, ipakakaingatan namin ang kapangyarihan mo.
Yahweh, marami pong salamat. Ang aming kamay ay pagpalain mo. Amen. Na bawat mahawakan nito, Panginoon, ay gagaling sa pangalan mo. Amen. Wala naman kami, Panginoon eh. Ikaw lang ang Diyos na nagpapagaling sa lahat ng uri ng karamdaman. Amen. At ang lahat ng mga taong nawawala ng pag-asa, pag-abot ng kamay namin, O Diyos, manunumbalik ang pag-ibig niya sa iyo. Amen. Maraming salamat. Ang papuri parangal ay tayo sa ilang po namin ibibigay. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. In the name of Amen. the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Let us all give thanks to our Lord.